Niyayang lumabas ni Seryo si Nanay Tasing sa ward para magtanong pa ng ilang bagay tungkol sa nangyari kanina sa mansyon. Sinabi naman lahat ng matandang mga nangyari, maging ang nasaksihan niyang pagligtas kay Lola Soledad. Si Nanay Tasing ay ilang dekada nang naninilbihan sa kanilang pamilya, simula pa noong maliit pa si Seryo. Kaya naman, nirerespeto niya ito katulad ng pagrespeto niya sa kanyang pinakamamahal na lola. Alam din ni Nanay Soledad na ang pagkamatay ni Madam Carmina na ina ni Seryo ay nagdulot ng malaking pilat sa puso ng binata na hindi kayang gamutin ng kahit na sino. Master Seryo, alam kong tutol ka sa pagpapakasal pero tandaan mo sanang hindi gagawa si Madam Soledad nang ikakasakit mo. Nung nasa organisasyon pa siya, lagi niya kinakwentong napakabait na bata ni Miss Camille. Mistulan siyang araw na nagbibigay liwanag sa buhay ng bawat isang naroon. Kasama na si Madam Soledad. Umaasa siyang matutulungan ka rin ni Miss Camille para humilom ang sugat sa puso mo. Bago tuluyang tumalikod at bumalik sa ward, muli pang nagsalita si Nanay Tasing. Si Miss Camille ay napakabait na bata at may mabuting puso. Kung kikilalanin mo lang siya, tsak na magugustuhan mo rin siya. Saad pa ng matanda kay Seryo. Naiwan si Seryo na hindi alam ang sasabihin. Nakatayo lang siya doon at nag-iisip ng malalim. Maya-maya pa'y kinuha niya ang phone sa bulsa ng suot niyang para sana tumawag pero nakatanggap siya ng sunod-sunod na text at voice message galing kay Kiel. Bro, I really didn't know she was your girl because you didn't tell me last time. Kanina kaya kami magkasama, nag-collapse kasi siya sa tapat ng sasakyan ko. Kaya dinala ko siya sa hospital. We don't do anything wrong. I don't even touch the tip of her finger. Nagpadala rin to ng video kung saan kuha sa dashcam ng kotse nito. Sa video, kitang-kita kung paano muntika ng mahagip ng kotse ni Kiel. Si Camille kasalukuyang maputla at yakap-yakap ang sarili. Nawalan ito ng malay at mabilis namang sinaklolohan ng kanyang kaibigan at sinakay sa kotse. Hindi alam ni Seryo kung anong mararamdaman niya sa sandaling iyon. Ang halo-halong emosyon ay sumabog sa kanya matapos malaman ang katotohanan. Ano-ano kaya ang nararamdaman ni Camille matapos ang lahat? Inaway ito ng kanyang pinsan at niligtas nito ang kanyang lola, pero sa huli ito pa rin ang sinisisi niya. As a decision maker, hindi pa siya nagkamali sa lahat na naging desisyon niya. Palagi lang silang nakatingin sa magiging resulta ng bawat desisyon. Kaya natural lang na merong mga inosenteng tao na napagbintangan. For the first time, nakaramdam siya ng matinding guilt sa desisyong ginawa niya. Paano niya may tatamang maling nagawa? Paano niya mababawi ang masasakit na salitang binitawan niya kay Camille? Muling nahulog sa malalim na pag-iisip si Seryo hanggang sa muling pumasok sa kanyang isip na tumawag sa Reynoso residence para alamin kung naroon si Camille. Nandyan ba si Camille? Kaagad na tanong niya sa housekeeper mula sa kabilang linya. Umalis po si Miss Camille na dala-dala ang kanyang mga gamit. Sinabi rin po niyang burahin ko na ang fingerprints niya dahil hindi na raw siya babalik. Sagot nito sa kabilang linya. Mr. Reynoso, buburahin ko na po ba? Maingat na tanong na nito. At tinatanong ay ang fingerprints ni Camille. Gusto mo ikaw ang burahin ko? Galit niyang sagot sa innocenteng housekeeper. Sorry po, Mr. Reynoso. Matapos patayin ang tawag ay madilim pa sa kalangitang may bagyo ang mukha ni Seryo. Sinubukan niyang tawagan ang number ni Camille pero walang sumasagot. Malamang ay ayaw siya nitong makausap matapos ang lahat na nangyari. Muling nagdial si Seryo sa kanyang cellphone at this time, ang sekretary niya si Alex ang kanyang tinawagan. Kailangan ko ng footage ng CCTV camera sa mansyon ngayon din. Maring utos niya sa kabilang linya nang sagutin ito yon. Okay, Mr. Reynoso, I will send it right away. Pagkatapos ng tawag na yon, nagpasya siyang umuwi upang magpahinga. Naguguluhan ang isip niya at hindi niya alam kung anong gagawin. Nang makapagpaalam kay Lola Soledad, kaagad nang dumiretso sa Seryo ng mansyon para doon magpahinga. Bago siya matulog, pinanood na muna niya ang kuha ng CCTV camera sa mansyon at doon niya napatunayan ang lahat ng ginawa ni Fedra kay Camille ng araw na yon. Magdamag na hindi nakatulog si Seryo dahil sa mga nalaman. Hindi maalis-alis sa kanyang isipan ang inosenteng mukha ni Camille habang pinapaliwanag ang sarili. Pero dahil noong una pa lang ay masamang babae na ang pagkakakilala niya dito kaya nagbulag-bulagan siya sa mga paliwanag nito.
Kinabukasan maagang pinapunta ni Ser yung pinsang si Fedra, kaya naman pupungas-pungas ito nang magtungo sa hospital. Kuya Seryo, bakit mo naman ako pinapunta ng sobrang aga sa hospital? Didn't I just visit Granny yesterday? Nakasimangot na tanong nito. Si Lola Soledad isang beses palang nagigising simula nang ma-ospital ito at hindi pa masyadong nakaka-recover ang kanyang katawan. Ngunit heto si Fedra na walang kasing himbing ang tulog kagabi at nagsisisi pa dahil nagpunta siya sa ospital ng ganong kaaga. Sumama ka sa akin. Humingi ka ng sorry kay Camille. Malamig na utos ni Seryo sa babae. Apologize? Nandidilat na tanong ni Fedra. Kakagising lang niya at itong maririnig niya kaagad. Pakiramdam niya ay sumabog ang kanyang ulo. At bakit naman ako hihingi ng sorry sa kanya? Hindi mo ba alam na sinampal ako ng bruhang yon? My parents never hurt me, so how dare she hate me? Masamang mukhang sagot ni Fedra. Nanikit naman ang mga mata ni Seryo habang nakatingin sa kaharap. Napanood ko ang footage ng CCTV camera sa mansyon. Kung nais mo sayangin ang iyong oras sa paggawa ng mga dahilan, dadalhin kita sa istasyon ng pulisya at doon mo ipapaliwanag na ikaw ang may kasalanan. What the heck? Gusto siyang dalhin ng kanyang pinsan sa police station. Is he crazy? Kuya Seryo, nakulam ka na rin ba ng bruhang yon tulad ni Granny? Or are you possessed by an evil spirit? Hindi makapaniwalang tanong ni Fedra. Hindi pa siya nakontento, hinawakan pa niya si Seryo sa braso at niyugyug. Look at me, Kuya Seryo. I'm your cousin. We grew up together. You take care of me since I was child. Wake up! I think ikaw ang dapat na magising. Ani Seryo sabay tulak sa babae. You have been too daring. Nagawa mo pang itulak ang tao sa hagdan? Paano kung wala si Nanay Tasing? Baka hindi na tayo nag-uusap ngayon dahil nakukulong ka na. She didn't fall and then she slapped me. Sagot naman ni Fedra na huminang boses dahil nakaramdam siya ng kaunting guilty. Pero hindi pa rin siya hihingi ng sorry sa babaeng yon. Hindi siya natatakot sa tulad nito. Basta! Hindi pa rin ako hihingi ng sorry sa kanya? Never! Pagmamatigas ni Fedra sa kanyang pinsan na walang bakas ng pagsisisi sa ginawa. Tumiing bagang si Seryo dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang pinsan. Kung hindi ka kayang disiplinahin ni Uncle, don't worry ako magdidisiplina sa'yo. Aniya na may himig pagbabanta. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na si Seryo at nagtungo sa kwarto kung nasa ng kanyang lola. Pero nang nasa labas na siya ng kwarto ay biglang lumabas si Nanay Tasing. Sir Seryo, nasa loob si Miss Camille. Pinasundo siya kanina ng lola mo. Puntahan mo siya at pasalamatan ng maayos. Anang Nanay Tasing. Nang marinig ang pangalan ni Camille ay automatikong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan. Akmang itutulak na sana ni Seryo ang pinto ng kwarto para pumasok nang marinig niya magsalita si Lola Soledad. Camille, apo, sabihin mong totoo. Binuli ka ba ni Seryo? Hindi po, Lola. Hindi po niya yun magagawa. Sagot ni Camille sa malambing na tinig. Mukhang hindi naman kumbinsido si Lola Soledad sa sagot ni Camille. Alam kong magaspang magsalita ang batang yon, kaya kapag tinrato kanya ng masama, sabihin mo sa akin, tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi talaga, Lola, muling sagot ni Camille. Sa katunayan po nung nagkasakit ako, siyang nag-alaga sa akin. Tinulungan niya akong maligo, kumain at uminom ng gamot. Nang marinig ang mga sinabi ni Camille ay gumanda na ang mood ni Lola Soledad. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, sinabi sa akin ni Tasing na inaway ka ng malditang si Fedra. Totoo ba yun na po? Muling pag-usisa ng matanda. Alam naman po ninyong medyo matalas talagang bibig ni Fedra. Nagkasagutan po kami pero wala naman pong nangyaring higit pa doon. Muling sagot ni Camille sa malumanay na tinig. Camille, apo, kapag pakiramdam mong inaapi ka, sabihin mo sa akin. Kahit na matanda na ako, may kapangyarihan pa rin ang mga salita ko sa pamilyang ito. Saad pa ni Lola Soledad, umiti ng matamis si Camille dahil sa sinabi ni Lola Soledad. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi na po ako bata. Kaya ko na pong sarili ko. Hayaan po ninyo sa oras na may mangbuli sa akin. Isusumbong ko po kaagad sa inyo. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Seryo habang pinapakinggan ang usapang iyon ng kanyang lola at ni Camille. Sa oras na yon, natatakot siyang buksan ang pintuan para sa ilang hindi kilalang dahilan. Tumayo lang siya sa labas ng pintuan at hindi makapasok. Hanggang sa lumipas sa mga sandali na hindi niya napagtanto kung gaano katagal siyang nakatayo doon na naghihintay ng isang bagay. Hanggang sa lumabas na si Camille sa pintong iyon at bakas ang pagkagulat nang makita si Seryo na naroon. Nagtamang kanilang mga paningin pero kaagad ding umiwas si Camille at basta na lang,
Nilampasan ng lalaki. Umasta siyang hindi niya nakitang lalaki at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad. Hindi naman maipaliwanag ni Sergio kung bakit tila may munting kirot siyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sinundan nito si Camille at tinawakan sa braso dahilan upang kunot noon namang huminto si Camille at lingunin ito. Hindi niya alam kung dahil sa puyat siya kaya namamaos ang kanyang boses na magsalita. "The things you said to Grandma, Soledad. Huwag mo na akong intindihin," kaagad na puto ni Camille sa sana'y sasabihin ni Sergio. "Kagigising lang ni Lola at ayaw ko siyang mag-alala kaya sinabi ko mga bagay na yon. Sobra ako nag-alala sa kanya kaya ako pumayag na magpunta dito. Pero wala kang dapat na ipag-alala. Simula ngayon, hindi na ako magpapakita sa kanya tulad ng gusto mo." Sandaling natahimik si Sergio at makalipas ng ilang segundo nagsalita din. "Sinabihan ko na si Fedra na humingi ng sorry sa'yo." "Ah, yun ba?" "Hindi na kailangan." Mabilis sa sagot ni Camille na walang kahit na anong emosyon ang mababasa sa kanyang mukha. "Hindi na kami magkikita pa kaya hindi niya kailangang mag-alala pa. Si Fedra hihingi ng tawad sa kanya? Hindi na kailangan pa. Hindi niya kailangan ng mapagkunwaring paghihingi ng tawad." Maayos at magalang ang bawat pagsagot ni Camille kay Sergio pero hindi maintindihan ni Sergio kung bakit may kung ano siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. He also feels depressed for unknown reasons. "Pwede mo na ba akong bitawan, Mr. Reynoso?" Tanong pa ni Camille nang maramdaman ng mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang pulsuhan. Kaagad naman itong binitawan ni Sergio at paos na nagsalita. "I misunderstood you. Thank you dahil niligtas mo si Lola Soledad." Sinserong wika ni Sergio sa babae. "Wala yun. Napakabait sa akin ni Lola Soledad kaya hindi ko hayaang may mangyaring masama sa kanya." Simpleng sagot naman ni Camille. "Tapos ka na ba, Mr. Reynoso? Pwede na ba akong umalis?" Dagdag pa ni Camille na tila walang pakialam sa lalaki. Tila nagbalik sila sa dating estranghero sa isa't isa. Ramdam ni Sergio na para bang may nakabara sa kanyang dibdib dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya ni Camille. Nang mga oras na yon, she's been distancing herself from him and it's obvious that she's drawing a line between them. Gumalaw ang Adam's apple ni Sergio na tila ba lumunok muna bago nagsalita. "Bakit hindi ka nagagalit?" tanong niya. "Sa tingin ko hindi na mahalaga kung galit man o hindi basta tutupad ka sa pangako mo. Successful ang tanging surgery ni Lola Soledad kaya pwede na nating ituloy ang annulment. At gusto ko sana sa lalong madaling panahon." Wika ni Camille sa kaharap. Kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya nagalit. Sino ba naman ang hindi magagalit pagkatapos mapagbintangan at tratuhin ng ganoon? Pero dahil nag-iingat siyang huwag galitin si Sergio dahil baka bawiin nito ang sinabing pinuputol na nito ang kanilang agreement, kaya siya na ang iiwas sa gulo. Matapos sabihin iyon ay basta na lang tumalikod si Camille at hindi na muling nilingon pa ang lalaki. Naiwan naman si Sergio ang blankong ekspresyon na makikita sa gwapong mukha. Nakakuyom ang mga kamao nito at nakatayo lang habang sinusundan ng tingin ng papalayong babae. Nang makalabas ng ospital ay nagtuloy-tuloy si Camille nang paglalakad patungo sa bus stop. May ilang minuto rin siyang nakatayo lang at naghihintay sa waiting shed nang may isang magarang kotseng huminto sa kalsada. Nagbaba ito ng bintana at si Sergio ang sumungaw doon dahilan para kumunot ang kanyang noo. "Get in, ihahatid na kita." Anyaya ng lalaki na may seryosong anyo. "Hindi na kailangan, kaya ko namang umuwi na mag-isa." Kaagad na pagtanggi ni Camille. Bumakas ang sakit sa mga mata ni Sergio dahil sa ginawang pagtanggi ni Camille sa kanya. Kung basta ito'y para bang ibang tao siya samantalang noong nakarang araw lang ay napaka-intimate nila sa kama. Humigpit ang pagkakahawak ni Sergio sa manibela na para bang gusto nitong durugin yon. Bago malamig na nagsalita. "Pumasok ka na, hindi naman kita kakainin." Aniya na may masamang iritasyon. Ngunit dahil nadama ni Sergio nang sinabi niya kay Camille ay masyadong malupit, pinalambot niyang kanyang tinig nang magsalita ulit siya. "Tinawagan ako ni Lola Soledad at sinabing ihatid kita. Kung ganun sabi mo sa kanyang na ihatid mo ako ng maayos." Muling sagot ni Camille sa kahumakbang patungo sa tabi ng kalsada. Determinado siyang huwag pagbigyan ng gusto nitong mangyari. Nang sumunod na segundo, bumukas ang pinto ng kotse at lumabas doon si Sergio sa kalumapit ng ilang hakbang kay Camille. "Sasakay ka ba ng kotse o bubuhatin pa kita? Mamili ka," tanong niya sa babae. Nakatingin lang si Camille sa lalaki nakakunot noo. Kahit ano pa man ang sabihin nito, ay hindi siya mamimili. "Hindi ko alam kung anong sasabihin kay Lola kapag tinanong niya kung inuwi kita sa bahay." Dagdag pa ng lalaki na natiling nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Bumuntong hininga naman si Camille. "Bakit hindi mo nalang sabihin inihatid mo ko?
Hindi na natuloy pa ni Camille ang sinasabi dahil sunod-sunod ng businang namagitan sa kanila ng mga oras na yon na nagmula sa kotseng nasa hulihan ng sasakyan ni Sergio. Nakaharang ka sa kalsada, Mr. Reynoso, natatarantang sabi ni Camille sa lalaki. Aalis lang ako kung sasakay ka, tugon naman ni Sergio na walang pakialam kung nakabalandra ang sasakyan sa matraffic na kalsada. Aalis lang ako kung sasakay ka. Simula pagkabating naging napakabait ng mamamayan ni Camille at hindi siya kailanman gumawa ng labag sa batas, katulad ng kahihiyang ginagawa ni Sergio ng mga sandaling iyon. Kaya para matigil ng lalaki wala siyang nagawa kung hindi sumunod sa sinabi nito. Paparami na rin kasi ang sasakyang nasa likuran nito na kanya pa bumubusina sa kanila. Mabilis na binuksan ni Camille ang pinto ng backseat ng sasakyan nito para doon sana maupo subalit nagtaka siya na hindi niya yun mabuksan. Lumapit naman si Sergio at binuksan ang passenger seat ng kotse at doon minuwesta na niyang maupo si Camille. I've never been a driver. Masamang mukhang sabi niya. Umismid naman si Camille at kahit na ayaw niyang maupo katabi nito, ay napilitan siyang sumunod. Sumakay siya sa passenger seat niya na masama ang loob. Saan ka lumipat? Tanong ni Sergio habang minamaniobra ang sasakyan paalis sa lugar. Sa boarding house. Kumunot ang noo ni Sergio sa narinig. Why did you go back there? Dinig ni Camille ang pangahamak sa tinig ng lalaki nang sabihin nito yon. I think masyadong magulo doon, dagdag pa ni Sergio. Hindi sumagot si Camille at tinaya lang ito sa gusto nitong sabihin. Ayaw niyang makipagtalo sa lalaki dahil wala nang saysay pa yon. Habang nasa biyahe walang imik ang dalawa at para bang may kanya-kanyang iniisip ng mga oras na yon. Hanggang sa narating nila ang lugar kung nasa ng dating boarding house na kasalukuyan niyang tinutuluyan. Nang akma na sanang bababa ay naalarma si Camille nang marinig ang paglak ng kotse ng lalaki. Kaya naman pinukol niya ito ng masamang tingin. Pinagmasdan siya ni Sergio ng malalim at sinabing, "Let me see your waist." Namulang mukha ni Camille, hindi dahil sa kahihiyan kundi sa galit. Nababalo ka na ba? Galit niyang sabi. Sa sinabi niya ni Camille ay biglang humalakas si Sergio. Ang depression na nararamdaman niya kanina tila ba biglang naglaho. He would rather have Camille say bad things to him than pretend they were strangers. Nagtaka naman ng gusto si Camille dahil sa nakikitang paghalakak ng lalaki. Iniisip niyang baka nasisiraan na ng bait si Sergio ng mga oras na yon. I checked the CCTV cameras. Masyado akong balis at worried kay Lola Soledad kaya hindi ko napansing bumangga ka sa mesa nang itulak kita. Ani Sergio sa malumanay na boses. So let me see your waist. The aggression in a man's eyes should not be too obvious or blatant. Once nagkaroon ng intimate contact ang isang lalaki at babae, sa isang tingin pa lang ay alam na nilang gustong sabihin ng bawat isa. Nag-iinit ang punong tenga ni Camille. Hindi na kailangan, wala na tayo sa relasyon kaya huwag kang gumawa ng bagay na hindi na dapat. Mariing pagtanggi ni Camille. Anong relasyon bang tinutukoy mo? Biglang tanong ni Sergio. Do you mean the relationship where we slept together? Naningkit ang mga mata ni Camille. Ikaw! Sa galit ni Camille hindi na niya natuloy pang sasabihin. Yung babaeng nakita mo last time, wala akong kinalaman doon. Walang ano-ano'y saad ng lalaki na ikinakunot noon naman ni Camille. Akala ko shareholders meeting ang pupuntahan ko ng araw na yon. Si Dadang nag-arrange ng blind date na iyon at hindi niya sinabi sa akin. Nilapitan niya ako at niyakap ng wala akong kaalam-alam. Pag-uwi ko agad ako naligot na linis ang aking sarili. Bago ko pumunta sa'yo, tinalikan ka. Tinapon ko rin ang mga damit na suot ko ng gabing iyon sa basurahan. Pagpapatuloy pa ni Sergio. Naguguluhan naman si Camille kung bakit bigla-bigla nitong sinasabi. Ang tungkol doon. Kahit na misunderstanding pa yon, wala na siyang kinalaman pa sa bagay na yun ngayon. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Naiinis na tanong ni Camille. Gusto na niyang bumaba sa kotse nito pero kung ano-ano pang bagay ang sinasabi nito sa kanya. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Tanong ni Sergio kay Camille na may kung ano sa mga mata habang pinagmamasdan ng babae. Ayaw kong tapusin kung anong meron tayo. Namulang mukha ni Camille sa galit. Ikaw ang tumapos ng agreement kaya bakit kailangan mong bawiin ang sinabi mo? Humugot ng malalim na buntong hininga si Sergio. Pinagsisihan niya ng gusto na nakapagbitaw siya ng ganong salita. Alam kong nag-misunderstood kita dahil sa mga nangyari pero babawi ako sa'yo. Kahit na anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Money or anything that you want. Isang malutong na sampalang tumama sa pisngi ni Sergio na naging dahilan para hindi niya matuloy ang sasabihin. Dahil sa lakas ng sampal na iginawad ni Camille sa lalaki, ay pakiramdam niya ay namanhid ang kanyang palad. Pinukul niya ng masamang tingin ng lalaki habang nanginginig ang katawan dahil sa matinding galit.
Mr. Sergio Reynoso, alam ko namang simula pa lang ay mababa ng tingin mo sa akin. Kasalanan ko dahil gumawa ako ng desisyon para hamakin ang sarili ko. Kaya naman ganyan na lang kababang tingin mo sa akin. Wika ni Camila nagsimula ng pumatak ang mga luha. Iginalaw-galaw ni Sergio ang kanyang panga dahil pakaramdam niya ay namanhid ang kanyang pisngi. Sa pangalawang pagkakataon ay naranasan niyang masampal ng isang babae lang ang may kagagawan. I don't see you like that. Sad naman ni Sergio sa malamig na tinig. Hindi. Kung ganun, bakit gusto mo pa rin ituloy ang agreement? Bakit gusto mo pa rin akong ikulong na parang ibon sa hawla? Umiiyak na tanong ni Camille sa lalaki. I want to sleep with you. You're the only one I want in bed. With me, I'll admit it. Parang kang sagot ni Sergio. Kung hindi ka satisfied sa agreement, ikaw ang gumawa ng rules. Gawin mong lahat ng gusto mo. Hindi na ako magiging fair sa'yo, dagdag pa ni Sergio. Mapait na napangiti si Camille. Sige, dahil mukhang pera naman ang tingin mo sa akin. Nung una pa lang, tatanggapin kong compensation mo. Wika ni Camille na pinahid ang luha sa mga mata. Kumunot ang noo ni Sergio sa narinig. Hindi mo kailangan sabihin yan sa sarili mo. Nag-iba yatang ihip ng hangin? Tanong ni Camille. May halong panunuya ang tono. Hindi ako tanga, Mr. Reynoso. Kahit hindi mo man aminin, alam kong basurang tingin mo sa akin. Iniisip mong marumi akong babae at ang tulad ko ay hindi nababagi para sa'yo. Mapait na wika niya sa lalaki habang sinasabi yun ni Camille ay malinaw pa sa kanyang isipan. Ang lahat ng pangahamak at masasakit na mga salitang binitawan sa kanya ni Sergio nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso at isipan. Pilit na ngumiti si Camille subalit mababakas ang ngiting iyon, ang pait at sakit na nararamdaman niya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita nagustuhan at hindi kita magugustuhan kailanman. Kaya tapusin na natin ang kasunduang ito at ibigay mo sa akin bilang kabayaran ng pagiging malaya ko. Camila Asuncion, bakit bantigas mo? Mataas ang boses na pagtawag ni Sergio sa pangalan ng babae. Bakit ayaw mo? Tanong ni Camila bahagyang nakangisi. Kung gano'n napaka-cheap naman pala ng mga salita mo, saad pa niya na may halong pang-iinsulto. Nagyelo si Sergio at nagkuyom ang kanyang mga kamao. Kung dati siyang nagsabi ng salitang yun kay Camille, ngayon ay binabalik nito yun sa kanya at sobra pa sa ginawa niyang pang-iinsulto sa babae. Ano ang mangyayari ngayong harap-harapang nang ipinapakita ni Camille ang pagkadisgusto niya kay Sergio? Tanggapin kaya ni Sergio ang pakikipaghiwalay ni Camille at ibigay ang kalayaan nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.